Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Marcos. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga eskriba, at ang iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Tinanong ni Pilato si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Kayo na ang nagsasabi. Nagharap na maraming sumbong ang mga punong saserdote laban kay Jesus, kaya't siya'y muling tinanong ni Pilato. Wala ka bang isasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang sumbong laban sa iyo. Ngunit hindi na tumugon pa si Jesus, kaya't nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng Paskwa ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo, sino man ang hiningin sa kanya ng taong bayan. Nakabilanggo noon ang isang lalaking nagngangalang Barabas, kasama ng ibang naghimagsik at nakamatay ng dangtaang himagsaan. Lumapit ang mga tao at iniling kay Pilato na isagawa na ang kanyang kinaugaliang pagpapalaya ng isang bilanggo, kaya tinanong sila ni Pilato. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa mga punong saserdote na dalhin sa kanya si Jesus. Ngunit ang mga tao'y sinulsulan ng mga punong saserdote na si Barabas ang hininging palayain. Tinanong silang muli ni Pilato. Kung gayon, ano ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo? Bakit? Ano ba ang kasalanan niya? Ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao. Sa paghahangad ni Pilato na pagbigyan ng mga tao, pinalaya niya si Barabas. Si Jesus ay kanyang ipinahagupit at iminigay sa kanila upang ipako sa krus. Dinala ng mga kawal si Jesus sa pretoryo, ang tirahan ng gobernador at kanilang tinipon ang buong batalyon. Sinuotan nila si Jesus na isang balabal na purpura. Kumuha sila ng isang halamang matinik, ginawang korona, at ipinutong sa kanya, at sila'y patuyang nagpugay at bumati sa kanya. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Siya'y pinaghahampas nila ng tambo sa ulo, pinagluhuran at palibak na niluhod-luhuran, at matapos kutsain, siya'y inalisan nila ng balabal, sinuutan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Nasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Sirene, ama nila Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus at kanilang dinala si Jesus sa lugar na kung tawaging Golgota, ibig sabihin puok ng bungo. Binigyan nila siya ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ininom. Ipinako siya sa krus at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang mga damit ang mapupunta sa bawat isa. Ikasyam ng umaga, nang ipako nila sa krus si Jesus. Sa itaas ng krus, isinulat ang sakdal laban sa kanya, ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Sa gayoy natupad ang nasasaad sa kasulatan. Ibinilang siya sa mga salarin, nilibak siya ng mga nagdaraan, at tatangutan nagsabi, Di ba, ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Bumaba ka sa krus. Kinutya rin siya ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ang sabi sa isa't isa, Iniligtas niya ang iba, ngunit di mailigtas ang sarili. Makita lang nating bumaba sa krus ang Mesiyas na iyan na hari ng Israel, maniniwala tayo sa kanya. Inilapusta din siya ng mga nakapakong kasama niya at nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon. Na mag-iikatlo ng hapon, si Jesus ay sumigaw. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, Pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias. May tumakbo at kumuha na espongha. Ito'y binasa ng maasim na alak. At pagkatapos
ay inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Sabi niya, Tingnan nga natin kung darating si Elias upang ibaba siya. sumigaw na malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Magsiluhod po ang lahat at manahimik sandali. Magsitayo na po ang lahat. Biglang nawarak sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krus ang isang kapitan ng mga kawal at kanyang nakita kung paano namatay si Jesus. Kaya't sinabi niya, Tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga ang katabi ng magandang umaga. Mga kapatid, sa araw na ito, tayo ay pumapasok sa mga tinatawag nating mga mahal na araw. At sa pagdiriwang natin ng mga mahal na araw, sinisimulan po natin ito sa pagdiriwang ng tinatawag nating Linggo ng Palaspas. Ngunit ang pagdiriwang na ito ay meron ding iba't ibang tawag. Tinatawag din itong matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Tinatawag din ang linggo na ito na linggo ng pagkapakasakit ng Panginoon or Passion Sunday. Yaan ang iba't ibang tawag para sa pagdiriwang natin sa araw na ito. Kaya nga kung mapapansin po natin, ang pagdiriwang ng banal na misa ay hindi katulad ng mga pagdiriwang natin sa mga ordinaryong araw. Mapapansin natin na ang pagsimula ng misa, tayo ay nagsisimula sa likod at tayo ay nagproposisyon mula sa likod ng simbahan o mula sa labas ng simbahan, papasok ng simbahan. Mapapansin din po natin na dalawa ang ibanghelyo sa misang ito. Ang unang ibanghelyo ay binasa sa likod na nagpapatungkol kung saan si Jesus ay tinanggap ng mga taga-Jerusalem, binigyan ng papuri, sinalubong ng masaya, at sumisigaw sila ng hosana. Kaya hayaan natin na sa umagang ito, pagnilayan natin ang pagdiriwang natin sa araw na ito. Una, nung si Jesus ay papasok sa Jerusalem, alam niya ang kanyang sasapitin. At anong sasapitin ni Jesus sa Jerusalem? Siya ay pahihirapan, siya ay magpapakasakit, siya ay papako sa krus, siya ay mamamatay sa krus. At kung alam ni Jesus ang lahat ng bagay na ito, marahil magtatanong tayo sa ating isipan, bakit pa siya pupunta sa Jerusalem? Alam naman pala niyang mahihirapan siya. Bakit pa siya papasok sa Jerusalem? Di ba ganyan tayong mga tao? Hindi naman tayo susuong sa isang lugar na alam nating mapapahamak tayo. Hindi tayo susuong sa isang pagkakataon na kung saan alam natin magkakaroon tayo ng malaking problema at paghihirap. Pero iba si Jesus. May dahilan kung bakit kailangan niyang pumasok sa Jerusalem at ano ang kanyang dahilan. Ang dahilan ni Jesus ay pagpili sa kagustuhan ng Diyos Ama. At kasama sa pagpili niya sa Diyos Ama ay ang pagpili niya sa bawat isa sa atin. Dahil alam ni Jesus na sa kabila ng kanyang paghihirap, pagpapakasakit at pagkamatay, gusto niyang ipakita at ipiramdam sa Diyos at sa bawat isa sa atin kung gaano niya tayo kamahal. Tandaan natin mga kapatid, lahat ng pangako ng Diyos hindi nabibigo.
At isa sa pangako ng Diyos ang pagliligtas sa atin sa ating mga pagkakasala. At magagawa ang pagliligtas na ito sa pamamagitan ni Jesus. Kaya nga mga kapatid, ang mga mahal na araw ay mga araw ng pagpapaalala sa atin kung paanong pinili ni Jesus ang Diyos at kung paano tayong pinipili ng Diyos araw-araw. Kasi mga kapatid, ang pangakong binitiwan ng Diyos at ang pagtupad ng Diyos sa kanyang pangako ay pagpaparamdam ng kanyang pag-ibig sa atin. Kaya mga kapatid, anong panawagan ito sa atin? Ang lahat ng nangangako at tinutupad ang pangako ay ang taong tunay na umiibig kagaya ng Diyos. Kaya huwag tayong mangangako na hindi naman natin kayang tuparin ang ating pangako. Kundi mangako tayo at tutuparin ang pangako natin sa Diyos kagaya ng pagtupad ng pangako ng Diyos para sa atin dahil sa pagmamahal. When you start to fulfill your promise to God, it shows how much you love God. Because when God fulfills His promise to us, He gave His Son, and His Son is the greatest way of God showing His love for us. Ang kanyang anak ay katuparan ng pangako at ang pangako ng Diyos na tayo ay kanyang mamahalin at pipiliin araw-araw. Pangalawa, magandang tingnan kung tayo ang pinipili ng Diyos at dahil tayo hindi binibigo ng Diyos, magandang tanungin yung ating sarili. Pipiliin din ba natin si Jesus? Alam niyo po kanina, nakakatuwa po, no? Ang bawat isa sa atin may dala-dala ng kanyang sari-sariling palaspas. Puno ho lahat ng simbahan ngayon dahil sa palaspas. Tama po ba? No? Winawagayway natin ang mga palaspas na ito. Pero tandaan natin mga kapatid, sa ating unang ebanghelyong napakinggan, ang mga palaspas na ginamit ay simbolo ng kanilang pagtanggap kay Jesus. Puno ng kaligayahan, puno ng kasiyahan. Ano ang sigaw nila? Hosana, purihin ang Panginoon. Pero sa pangalawang ebanghelyong ating napakinggan, ang mga taong sumigaw ng hosana, ang mga taong sumigaw ng purihin ng Panginoon, nung hinarap ni Poncio Pilato sa kanila si Barabas at pinapili sila, sino ang kanilang pinili? Si Jesus o si Barabas? Si Barabas. Sumigaw ng hosana, purihin ng Panginoon, nakalimot at pinili si Barabas. Tanungin ko po kayo mga kapatid, pagkatapos ng pagdiriwang na ito, saan po ninyo ilalagay ang mga palaspas na iyan? Saan po ba? Sasabihin ng ilan sa pintuan, sa labas ng pintuan, tama ba? Minsan natanong ko yung isang parishioner, sabi ko, bakit ba sa labas ng pintuan nilalagay niyo yan, ang palaspas? Sabi niya sa akin, Father, panakot yan. Sabi ko, panakot saan? Panakot para sa mga mangungutang. Ano? Sabi ko, hindi. No, sabi, panakot yan, Father. Panakot yan sa mga multo, sa manananggal. Sabi ko, ginawa niyo namang anting-anting niyang palaspas. Pero ang mga palaspas na yan, nangangahulugan mga kapatid, na ang mga taong nakatira sa tahanang iyon,
pinipili si Jesus araw-araw. Pinipili ang mahal na pong Jesus Nazareno araw-araw. Kaya pag nilagay niyo po yan doon, magsumikap. At anong pagsumikapan? Magsumikap, magpakabuti. Dahil pinipili si Jesus. Sana mga kapatid, wag lang natin alalahanin ang araw ng palaspas sa araw na ito. Kundi araw-araw nating ipaalala sa ating sarili na pinipili at tinatanggap natin si Jesus sa ating buhay. Mga kapatid, sa pagmamahal sa iyo ng Diyos, hindi ka niya binibigo, pinipili ka niya. At nawa sa araw na ito, sa tunay nating pagmamahal sa Diyos, hindi lang dahil tayo ay may palaspas, kundi dahil sa malalim na pagmamahal natin kay Jesus Nazareno, pipiliin din natin siya. Panghuli, sa atin pong ibanghelyo, yung pangalawang ibanghelyong ating napakinggan, mapapansin po natin sa bandang dulo ng ibanghelyo, merong pinuno ng sundalo. At nung nakita ng pinuno ng sundalo, si Jesus nakabayubay at namatay sa krus, ano ang kanyang naisigaw? Tunay nga ang taong ito'y anak ng Diyos. Mga kapatid, para po dun sa pinuno ng sundalo, yung pagpapako sa krus marahil karaniwan niya ng ginagawa yan. Marami na siya marahil na ipako sa krus. Marami na siyang nakitang nahirapan. Marami na siyang nakitang nasaktan. Pero bakit lamang kay Jesus niya nasabing, tunay ngang ang taong ito'y anak ng Diyos? Dahil marahil napansin ng pinuno ng sundalo, yung paghihirap, yung pagdurusa ni Jesus. Pero kailanman wala siyang narinig na reklamo. Kailanman wala siyang narinig na hinanakit. Bakit? Dahil nakita niya marahil na yung pagdurusa at pagpapakasakit at pagkamatay sa krus ni Jesus nagmumula sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, sa buhay natin, madaling makita ang pag-ibig ng Diyos sa mga oras na tayo ay masaya. Madaling makita ang pag-ibig ng Diyos sa mga oras na tayo ay puno ng ligalig sa buhay, puno ng pagpapala. Pero nakikita pa rin ba natin ang Diyos sa mga oras na tayo ay puno ng problema, pagsubok at sakit ng buhay? Alam niyo mga kapatid, nung ako po ay nasa parokya pa, nung ako ay may parokya, at bagong assign po ako dun sa parokyang iyon, meron pong lumapit sa akin na isang nanay. May sakit yung kanyang anak. May sakit sa atay. At ang sabi nung nanay sa akin, Father, pwede mo ba akong matulungan? Alam niyo po, ang naglalaro sa aking isipan, ano kaya maitutulong ko dito? Pero sabi sa akin ng nanay, simple lang po, Father. Tingnan po ninyo yung anak ko. At nakita ko yung anak niya, hirap na hirap, nangingitim, may sakit, payat na payat. Sabi niya, pwede niyo hubang ipagdasal yan araw-araw, na balang araw siya din ay gumaling. Sabi ko, yun lang po. Sige po, araw-araw ko po talaga siyang ipagdarasal. Totoo naman po, sa loob ng halos 1.5 buwan, araw-araw, hindi ko nakakalimutan ng batang iyon.
Pero aaminin ko po sa inyo, may mga pagkakataon na ang dasal ko sa Panginoon ay ganito, Panginoon, wag mo nang pahirapan yung bata. Kunin mo na. Pwede po ba? Panginoon, wag mo nang pahirapan yung nanay. Pwede mo nang kunin yung kanyang anak. Yun ho yung panalangin ko sa Panginoon, sa Diyos. At makalipas sa kalahating buwan, hindi na ho bumalik yung nanay. Pero ito po ang isang bagay na nakakagulat. Nung ako po ay paalis na doon sa parokya, may isang batang nagtatakbo-takbo sa altar. Sa harap ng altar. Hindi ko naman kilala yung bata. Hinayaan ko lang. Pero alam niyo ho, pagkatapos ng misa, lumapit yung nanay at ang sabi sa akin, Father, naalala mo pa ako? Sabi ko, hindi na po. Pero kinuwento niya yung storya, makalipas ng halos na 4 na taon, sabi niya sa akin, Father, yung karga kong bata, siya na po yun. Kaya, nung pang oras na iyon, sabi ko, hirap na hirap yung mag-ina. Pero isa lang ang nasabi ko, tunay ngang may Diyos. Tunay ngang may Diyos. Mga kapatid, makita nawa natin ang pag-ibig ng Diyos. Hindi lang sa saya, kundi maramdaman at makita natin at kasama natin siya at umiibig sa atin kahit sa mga oras na tayo ay nahihirapan. Dahil sa kabila ng napakaraming hirap, isa lang ang pwede nating sabihin, tunay na may Diyos. Tunay ngang may Diyos. Mga kapatid, sa pagkapasimula po natin ng mga mahal na araw na ito, paalalahanan natin ang ating sarili. Sa pagmamahal ng Diyos, pinipili ka niya. At sa pagmamahal natin sa Diyos, piliin natin siya. At sa pagpili natin sa Kanya, patuloy din nating ipaalalahanan ng sarili natin na sa kabila ng hirap, pagsubok ng buhay, tunay ngang may Diyos. Amen.